Simulan natin kasi noong 2025 we all know na tinapos ni Pangulong Marcos yung kanyang State of the Nation address doon sa Mahiya Naman Kayo, flood control anomalies. And ngayon naman na 2026 State of the Nation address, sinimulan niya doon sa pagbibigay ng update tungkol dyan sa anomalya sa flood control. At ang una nga niyang binanggit, partikular ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. As we all know, nito lamang mga nakaraang araw naglabas ng pahayagang ombudsman na sinasabi na plano na nilang pasimulan yung preliminary investigation laban nga sa House Speaker at kanina na nagbigay na ng komento tungkol dyan si PBBM. So pakinggan muna natin yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA tungkol dyan. Ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Also, kanina, of course, Pangulo simulan ng ko na rin doon sa last part ng SONA ni PBBM wherein binanggit niya yung tungkol nga sa West Philippine Sea. Sabi niya, we are Filipinos, we will not yield. Ang ipinunto lang dyan ng Pangulo, hindi natin isusuko ang kahit na anong pulgada ng teritoryo ng ating bansa at ipupursige pa rin yung kung ano man yung naging desisyon dyan sa arbitral ruling. I don't know kung naihanda na yung bahagi nung naging statement ni PBBM tungkol dyan, Chiki. Okay, pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, dun sa about sa kanyang pinsan na si okay. Mamaya na yan, Mase. Mamaya na daw yan, Mase. Wala pa, hindi pa ready yung yung soundbite natin diyan. Yung tungkol sa West Philippine Sea. Tungkol sa West Philippine Sea. Oo. Oo, pero alam mo siguro yung isa pa rin dun sa mga pinakamahalagang na-discuss dyan sa SONA ay yung tungkol sa kuryente. Kasi ang sinasabi ni PBBM kanina, hindi dapat sinisingil sa mga ordinary consumers yung tungkol sa systems loss. Kasi hindi naman yan kasalanan ng mga consumer kung meron mang sumobra na kailangang bayaran. So ang gusto ng Pangulo, amyendahan ng EPIRA law nang sa gayon ay hindi maipasa sa consumer yan. Isa pa na talagang tumatak sa atin ay yung tax exemption. Kasi ang sinasabi niya dapat maging yung mga middle class matulungan. So ang gusto niya from the current 250,000 na annual income, umabot na doon sa mga nakakatanggap ng 350,000 a year yung mabigyan ng exemption pagdating dyan sa tax, income tax na exemption. And of course, yung mga maliliit na negosyo na mabigyan din ng exemption dyan sa corporate tax. Chiki? So Base, yung atmosphere noon, yung nagde-deliver ng kanyang SONA speech si Pangulong Bongbong Marcos, ano yung general feel dun sa session hall? Oo, ang naroroon kasi sa session hall, yung mga members lang talaga ng yung mga legislators, yung mga officials, yung mga invited tayo. Nandito tayo sa North Wing, dito naka-assign yung ating members of the media. Meron kasing accreditation, so limited yung pwede nating galawan kapag nagsimula na yung SONA. Pero base doon sa mga nakikita natin sa monitor na pagdating talaga doon sa West Philippine Sea, makikita mo yung gigil no, ni PBBM at saka yung different emotions kasi iba naman din yung emotion nung makita doon sa flood control scandal. Although makikita natin na yung talagang palakpakan at yung warm na pagtanggap ng mga audience nung mapunta doon sa usapan ng tax exemption at saka yung systems loss sa kuryente. Oo, tama. Kasi syempre, hindi lang yung mga mahihirap na a-address yun. Ay yung middle class din talaga. Lahat tayo actually na-address doon. Tama, yung systems loss, napansin ko rin yan talaga, Mase, doon sa kuryente. Yung yung systems loss po kasi mga kapatid, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapasa po yan ng electric companies or hindi electric companies, no? Pero yung mga nambibili ng kuryente, no, pinapasa sa consumers, tapos tayo yung nagsasuffer dahil diyan. So amyendahan nga yung balak amyendahan yung law patungkol diyan. Tapos Mase, ano may reactions pero, ba dun sa yung maglo-launch daw tayo ng rocket into space?
Oo, Chiki, I'm so sorry Kailangan ko lang munang kumalas. Kailangan lang nating, meron lang tayong kailangan gawin. Pero susubukan kong bumalik maya-maya. Okay, understood, Mase. Maraming salamat sa ngayon, Mase. At sige, gawin mo muna yung kailangan mong gawin dyan. Pero really, yung mga yung sa SONA, mga kapatid, yung mga again, yung nag-stand out, maraming palakpakan aside from yung mga tax at saka yung mga systems laws. Napansin ko pati yung waste management, pinalakpakan rin ng mga lawmakers. Waste to energy management, magandang nga rin naman talaga yan, no? Flood control, of course, sinimulan doon, pero maraming mga nagsasabi na parang bitin yung usapin ng flood control. Kasi oo, na-mention si former House Speaker Martin Romualdez at na-mention niya rin, in fact, narinig nyo kanina, no? Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, masakit man para sa kanya pero kailangan gawin kung ano ang tama. Sabi nga ni Mase, iba-iba yung mga emotions dyan at dito mukhang talagang somber yung kanyang mood doon sa sa usaping former House Speaker Martin Romualdez dahil nga syempre pinsan niya ito mga kapatid, hindi po ba? O yan, so flood control, na-mention, Middle East, definitely na-mention niya dahil ang unang response ng gobyerno sa Middle East ay yung nagdeklara ng National State of Energy Emergency. Kung natandaan po ninyo yan, no? Tapos nandiyan na rin, pumasok na rin yung uplift o yung unconditional assistance and livelihood for the improvement of family welfare and transformation. Itong just as of late, no, ay narinig nyo siguro itong uplift dahil parang ito assistance po para dun sa mga maaapektuhan, which is almost all of us naman talaga, no? Dun sa Middle East crisis dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. O lahat ng ahensya ay inatasan niyang magtipid dahil dyan, di ba? O ito rin mention din transport sector. Syempre na-mention niya rin dyan yung diesel subsidy, yung AIX, yan po mga kapatid. Ngayon mamaya, no, syempre marami siyang na-touch, no? Krisis at kalamidad, katulad ng evacuation centers, transpo, may mga kinall out din siya, Department of Agrarian Reform Secretary, kinall out niya rin yung Kongreso dun sa Sariling Kuryente Act